I-preserve natin itong kalamansi without using preservative. Naalala nyo ba nung nakaraan na namitas kami ng kalamansi ng asawa ko? Eto na yung kalamansi na yon. Sobrang dami nga at iniisip ko na kapag hindi namin to ginawa ng paraan ay mabubulok ito dahil sa sobrang dami at hindi namin kaagad magagamit. Kaya ngayong araw na to ay gagawin ko siya ng paraan para ma-preserve siya at hindi siya mabulok. Few days ago, nakabili nga pala ako nitong vacuum seal sa online. Tapos bumili na rin ako nitong plastic na pang vacuum seal talaga. Kaya ngayon susubukan ko siya at i-vacuum seal ko nga itong mga kalamansi para ma-preserve ko. Bumili na nga ako nitong vacuum seal kasi nga madalas talaga kapag nasa labas kami ng Puerto Princesa ay namimili talaga ako ng mga gulay. Mas mura kasi ang gulay doon. Ang problema nga lang hindi talaga ako nakakabili ng ganun kadami kasi nga nabubulokan kami palagi. Kaya sabi ko para hindi mabulok i-vacuum seal ko tapos ilalagay ko sa freezer. Pero syempre bago ko nga ginawa ito, bago ko siya vacuum seal, nag-research muna ako kay Google kung pwede ba talagang i-freeze ang kalamansi. At ang sabi nga kung gusto mo raw i-store ang kalamansi ng mas matagal, ilalagay mo siya sa resealable plastic bag and then i-vacuum seal mo. Kaya ngayong araw na to ay sinubukan nga namin i-vacuum seal itong kalamansi kasi sabi ko nga sayang kapag ka nabulok ito. Ang dami-dami pa man din. Sa susunod nga kapag ka lumabas kami ng Puerto Princesa ay mamimili talaga ako ng mga gulay doon tapos i-vacuum seal ko lang and then ilalagay ko sa freezer. Para sabi ko marami kaming stock ng gulay kasi ang mahal nga dito sa Puerto Princesa. Para makatipid na rin ako sa oras sa pamimili kasi nga syempre consuming din ng time kapag namimili ako sa palengke. So ngayon may way na ako para hindi talaga mabulok yung mga gulay kasi kadalasan talaga nabubulok yung mga gulay namin na stocks kasi nga pag namimili nga ako talagang minsanan lang kasi wala nga talaga akong time. Kapag nakakapunta na ako sa palengke, ayun, bumibili na ako ng marami. Ang problema nga lang kasi syempre nga gulay siya, mabilis talaga siyang malanta, mabilis mabulok. Kahit nga ilagay mo siya sa ref, ay mabilis talaga siyang mabulok. Minsan tatagalan siya ng mga 2 hanggang 3 araw tapos wala na, di mo na siya magagamit kasi bulok na. Sayang lang ang pera. Pero ngayon alam ko na kung anong gagawin ko. Syempre, i-vacuum seal ko yan para hindi siya kaagad mabulok and then i-freeze ko. Ito ipapakita ko sa inyo yung vacuum seal na nabili ko. Actually, maganda siya. So, yan, bubuksan mo lang yan siya tapos ipapasok mo yung plastic. Gagamitin natin plastic dito, hindi basta-basta plastic, resealable plastic siya. So, lahat yan nabibili sa online. Kaya kung gusto niyo rin magkaroon ng ganito, bumili po kayo sa online. Sabi ng asawa ko, mabilis na talaga mabulok ang gulay kapag ka may hangin. Dito sa vacuum seal na to, sisipsipin niya lahat ng hangin doon sa loob ng plastic bag para wala talagang matira na hangin at ma-preserve natin na mas matagal yung pagkain. So sa ganitong paraan, di tayo mabubulukan o makakasave tayo ng pera. Kasi grabe talagang panghinayang ko pag nabubulukan kami ng gulay. Kasi syempre, diba, pera din yun. Syempre, anong ginamit natin pambili nun, diba? Pera din. Kaya sayang talaga. Every time na nabubulukan ako ng gulay, iniisip ko pera yung natatapon. Syempre kapag ikaw yung naghahanap buhay, ikaw yung naghihirap sa paghanap ng pera, talaga naman bawat sentimo talaga pahalagahan mo. So ayan na siya guys, nakita nyo, wala nang hangin tong plastic tapos nakasil na rin yung pagtanggal ko. So sinisil ko na rin siya para hindi siya sumingaw. As in talaga, wala talaga siyang hangin sa loob. Ayan, parang kala mo yung nagsisiksikan talaga sila doon sa loob ng plastic. So tuwang-tuwa ako habang nagsisil ako dyan kasi sabi ko, yes, mapipreserve ko na yung kalamansi kahit na gaano kadami, kahit gaano karaming pitasin namin, hindi na siya mabubulok. And then ito na yung magiging itsura niyan kapag ka na vacuum seal. O diba, mas matagal na yung buhay niyan. Hindi na ako bibili ng kalamansi sa labas kasi ang mahal din ng per kilo ng kalamansi, minsan umaabot ng 100 to 120 ang kilo ng kalamansi. O diba, makakasave na ako kasi may puno kami ng kalamansi. And then ganito lang yung gagawin namin para mas preserve siya. So share ko lang sa inyo guys, baka gusto nyo din gawin. So one day after namin na ilagay sa freezer, ganyan ang itsura niya. O green pa rin siya. Yan. So walang nagbago sa kulay niya. O, di ba?